Nagsisimula ang pelikula sa Lithuania, kung saan isang batang babae ang nagsisimulang magpinta ng isang larawan. Ipinakilala tayo sa isang lalaking nagngangalang Todd Burpo, isang mapagkumbabang pastor, isang coach ng wrestling sa high school, isang voluntaryong bumbero, at isang mekaniko. Nag-i-install siya ng pinto ng garahe at tumatanggap ng mga carpet bilang bayad. Namumuhay si Todd ng simple, nagmamaneho ng isang lumang kotse at nasa isang liblib na bayan. Kalaunan, pumunta si Todd sa istasyon ng bumbero at nakipagkita sa kanyang mga kapwa bumbero. At lahat sila ay nagsimulang magbiro sa kanya tungkol sa kanyang mga carpet. Nag-aalala ang kanyang kaibigang si Jay na dapat siyang tumanggap ng pera sa halip na mga bagay tulad ng carpet dahil hindi siya maayos ang kalagayan sa pananalapi. Isa siyang abalang lalaki na may 5 trabaho. Pagkaalis niya sa istasyon ng bumbero ay nag-report siya sa kanyang high school kung saan siya nagtatrabaho bilang isang coach. Habang pauwi, dumaan siya sa sementeryo at naglagay ng ilang bulaklak sa isang puntod. At umuwi. Pagdating niya sa kanyang compound, maririnig ang mga himno sa simbahan mula sa malayo. Ang kanyang asawang si Sonia ay nagpapraktika kasama ang ilang babaeng koro bilang paghahanda para sa susunod na serbisyo sa simbahan. Naiirita si Colton, anak ni Todd, sa ingay at naglaro sa labas. Doon niya nakilala ang kanyang ama, nag-usap sila, nagbibiruan, at ginaya pa ang isang asong umaalulong mula sa malayo. Kaagad-agad, nakatanggap si Burp ng tawag mula sa ospital, isang mag-asawa mula sa kanyang simbahan ang gustong ipagdasal ni Todd ang kanilang may sakit na ama. Na humingi ng tulong sa isang pastor. Dumating siya sa ospital kasama si Colton at nanalangin para sa lalaki. Si Colton, na pinagmamasdan ng kanyang ama mula sa malayo, pagkabalik sa bahay, si Sonia ay nasa kama na nagbabasa ng mga kwento sa kanyang mga anak, sina Colton at ang kanyang kapatid na si Cassie. At pinatulog sila. Habang hinahalikan ni Todd ang kanyang anak bago magpahinga, ipinaalam sa kanya ni Colton na ipinagdasal niya ang may sakit na lalaking. Dinalaw nila sa ospital. Na-emosyonal si Sonia nang kunin niya ang isang malita na puno ng mga damit pang sanggol at tila bumalik siya sa kanyang alaala. Sumama siya sa kanyang asawa sa hapagkainan para sa isang nakaka-relax na pag-uusap. Sa kabila ng kanilang paghihirap sa pera para sa suporta sa pamilya, kinikilala ni Sonia na ang kanyang asawa ay isang mabuting tao. Nagbibiro siya habang hinihiling sa kanya na huwag siyang umaalulong na parang aso sa susunod na mag-ho-host siya ng isang in-practice session, at nangangakong hahagupitin siya na parang aso. Kinabukasan, nasa simbahan ang pamilya ni Todd at pinangungunahan ni Sonia ang isang koro ng mga batang-bata. Kabilang si Colton, habang nanunood sina Todd at ang kanyang anak na babae sa mga manunood. Nagpatuloy siya sa pangangaral tungkol sa pananampalataya at mga kwentong pambata batay sa katapangan na narinig niyang binasa ng kanyang asawa. Sa kanyang mga anak noong nakaraang gabi, nangaral si Todd tungkol sa leon, oso, at unicorn sa isang kwento sa kuweba. Pagkatapos ng serbisyo, nilapitan ni Sonia si Rosa, at binigyan siya ng isang magandang maliit na damit para sa kanyang sanggol. Habang inaabutan ni Todd ang kanyang kaibigan, hinihiling sa kanya na huwag palampasin ang laro. Habang naglalaro ng softball, natumba si Todd at nabali ang kanyang binti at mabilis na inasikaso habang naghihintay sila ng ambulansya. Sa kabila ng bali ang kanyang binti, nagawa pa niyang dumalo sa susunod na serbisyo at mang-aral. Gayunpaman, habang nangangaral, siya ay nakaramdam ng pagkahilo at sumisigaw sa sakit, sinasabing masakit ang kanyang likod. Nagmadali ang ilan sa mga miyembro ng simbahan at ang kanyang asawa upang tulungan siya. Sa ospital, ipinaalam ng doktor kay Todd na bumalik ang mga bato sa bato at iyon ang naging sanhi ng kanyang pagkahilo. Inirekomenda niya ang mga pampawala ng sakit at maraming tubig, upang maalis ang mga bato sa bato. Kinabukasan, binisita ni Jay ang kanyang mga kaibigan at nakilala si Sonia sa pintuan patungo sa parke kasama si Colton upang hindi marinig ang kanyang ama na sumisigaw sa sakit. Pagpasok sa bahay, narinig ni Jay ang pagsigaw ni Todd habang dumadaan ang mga bato sa bato. Kahit na nasasaktan, nagawa pa rin nilang magbiro. Dahil sa problema sa kalusugan ni Burb, pinili ng simbahan na kumuha ng ibang mangangaral bilang kapalit. Ngunit kakaunti lamang ang mga taong dumalo sa serbisyo at nag-aalala ang komite kung kailan makakapangaral muli si Todd. Samantala, iminungkahi ni Ginang Burb na ang pamilya ay dapat magbakasyon sa Denver para sa isang maliit na pamilya. Pagkatapos, nag-aatubili, nakumbinsi si Todd matapos mangako si Sonia na may gagawin para sa kanya bilang kapalit. Umalis ang pamilya patungong Denver at sabay-sabay silang kumakanta habang nagmamaneho.
Kinanta pa nila ang We Will Rock You, tila ito ang paboritong kanta ni Colton. Pagdating sa Denver, binisita nila ang isang santuario ng mga paru-paro at gagamba. Nakitang nag-e-enjoy ang pamilya sa kanilang bakasyon na may mga paru-paro. Binigyan ng sticker ang kapatid ni Colton na si Cassie dahil sa kakayahang humawak ng tarantula at gusto rin ni Colton ng sticker ngunit takot siyang hawakan ang gagamba. Pag-uwi, parehong nagkasakit sina Cassie at Colton. Pagkalipas ng ilang araw, gumaling na si Cassie, ngunit tumataas pa rin ang lagnat ni Colton. Mabilis siyang dinala sa medical center. Isinagawa ang mga pagsusuri at inirerekomenda ng mga doktor ang emergency surgery dahil sa pumutok na appendix. Sinabihan din nila ang mga burpo na maghanda para sa pinakamasamang maaaring mangyari. Habang nasa operating room table si Colton, tinatawagan ni Sonia ang mga kaibigan para humingi ng panalangin habang si Todd naman ay nasa chapel ng ospital. Doon, sumigaw si Todd sa Diyos dahil sa pagsubok sa kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng paglalagay sa kanya sa matinding paghihirap at pagtanggap dito. Ngunit ang pagsubok na dalhin ng kanyang anak ay lumalampas na. Kalaunan, pagkatapos ng inilarawan ng mga doktor bilang isang himala, nakaligtas si Colton sa operasyon at nang magising siya, sinabi niya sa kanyang ama na hindi na siya natatakot sa kahit ano at gusto niyang hawakan ang gagamba, kaya bumalik sina Todd at Colton sa Denver para lang gawin yun at binigyan pa nga sila ng sticker. Sa bahay, tinanong ni Sonia kung kumusta ang biyahe at ipinaalam ni Todd sa kanya ang sinabi ni Colton. Tumataas ang mga bayarin, na-stress si Sonia kaya nagtalo sila kung aling mga bayarin ang uunahin. Nakikinig si Colton at iginiit na kailangan nilang bayaran ang doktor dahil nakita niya itong nagligtas ng buhay nito. Habang pinahihiga, sinabi ni Cassie sa kanyang ama na kakaiba ang kapatid nito habang sinasabi niyang may kabayo si Jesus. Nang tanungin niya ito tungkol sa kabayo ni Jesus at sa kulay nito, malinaw niya itong inilarawan na parang nakita niya ito at sa puntong ito niya kinumpirma na nasa langit na siya. Kinausap ni Todd ang una ng kanyang asawa tungkol sa sinasabi ng kanilang anak na nakapunta na sa langit, ngunit hindi kumbinsido si Sonia sa mga komento na maganda ang imahinasyon ni Colton at humiga na lamang siya. Sa kama, kinabukasan, dinala ni Colton ang kanyang anak para sa milkshake upang matuto ng higit pa tungkol sa kanyang karanasan sa langit. Hayagan na isinalaysay ni Colton na siya ay nag-iisa. Hindi natatakot at nakita niya ang pinto ng simbahan. Binuksan ito, at nakakita ng isang kahangahangang bagay, mga anghel na kumakanta sa kanya. Hiniling pa niya sa kanila na kantahin ang We Will Rock You. Isinalaysay pa niya na nilapitan siya ni Jesus at tinanong kung kilala niya kung sino siya at kung natatakot ba siya ngunit hindi dahil walang gustong manakit sa kanya. Pagkatapos ay hinawakan ni Jesus ang kamay ni Colton at dinala siya upang makipagkita sa ilang ibang tao. Nagpasya si Todd na dumighay na bisitahin si Dr. Slater upang pag-usapan ang sitwasyon ng kanyang anak. Sa kasamaang palad, si Dr. Slater ay hindi gaanong naniniwala at ipinaliwanag na ang ilang mga tao sa mahirap na mga sitwasyon ay nagreresulta sa isang estado ng kaligayahan at o kapayapaan upang makayanan. Siyempre, umalis si Todd ngunit bago lumabas ng pinto, tinanong niya ang doktor ng isang retorikal na tanong. Tungkol sa kung ano ang mangyayari kung ang isang tao ay makatagpo ng isang bagay na hindi pangkaraniwan o hindi makatwiran. Hindi nasiyahan sa mga sagot na ibinigay ng doktor, binisita ni Todd ang kanyang kaibigang si Jay sa trabaho. Ipinaalam niya rito ang tungkol sa sitwasyon ni Colton, na sinasabing napunta na ito sa langit. Bago pa man siya mapayuhan ni Jay, nakatanggap sila ng tawag tungkol sa isang patuloy na sunog. Nalilito si Todd kung ano ang ipangangaral sa susunod na linggo. Ngunit sinabihan siya ni Jay na mang-aral mula sa kanyang puso tulad ng dati niyang ginagawa. Kinabukasan ng linggo, sinubukan niya ang ibang estratehiya sa pangangaral at binuksan ang silid para sa anumang mga katanungan. Nagtanong ang kongregasyon ng ilang mga katanungan tungkol sa sitwasyon at mga karanasan ng kanyang anak, at sinabi sa kanila ni Todd na bumisita si Colton sa langit habang nasa sinihan. Ngunit tila hindi naniniwala ang lahat kung paano yun posible. Dahil hindi namatay si Colton. Si Burp at ang kanyang asawa ay nagbababad sa ibabaw ng isang truck ng bumbero habang siya ay umiinom ng coke habang ang mga bata ay naglalaro sa loob ng sasakyan. Gustong kapanayaman si Colton tungkol sa kanyang mga karanasan. At tila hindi nagustuhan ni Sonia ang ideya. Gayunpaman, binisita sila ng mamamahayag at sinimulang kapanayaman si Colton tungkol sa langit na ikinagalit ng kanyang ina na si Sonia.
Kinabukasan, inilathala ang kwento ni Colton sa pahayagan, tinawagan ni Nancy si Jay at nag-ayos sila ng isang pagpupulong upang talakayin ang mga susunod na hakbang sa sitwasyon ni Todd. Sa kafe, tinukso ng ilan sa kanyang mga kasamahan sa bumbero si Todd. Sa paaralan, binugbog ni Cassie ang dalawang batang lalaki matapos nilang simulan ang pang-aasar sa kanya dahil sa kwento ni Colton at tinawagan sila ng guro upang ipaalam sa kanila ang tungkol sa insidente. Ngunit natuwa si Todd nang malaman niyang ginawa ito ng babae dahil pinag-aasar nila ang kanyang kapatid. Hindi makatulog, pumunta si Todd sa mga silid ng mga bata at pinag-usapan nila ni Colton ang langit. Tinanong siya ni Todd kung ano ang itsura ni Jesus ngunit nahihirapan siyang ilarawan ito. Nalaman natin na si Jesus ay hindi kamukha ng inilalarawan sa mga libro at Biblia at na siya ay kulay asul at berdeng mga mata. Kinabukasan, nag-uusap sina Sonia at Todd ngunit malinaw na hindi pa rin siya naniniwala sa kwento ng kanyang anak. Nakatanggap ng flashback si Colton tungkol sa kanyang paglalakbay patungong langit, nakita siyang nakaupo sa kandanga ni Jesus at nakakilala ng isang batang babae na tila hindi mapigil ang yakapin siya. Nag-date sina Todd at ang kanyang asawa ng gabing iyon. Pinag-usapan nila ang kanilang paghihirap sa pera at sinabi sa kanya ng kanyang asawa na nag-aalala ang komite ng simbahan at nais silang makipagkita sa kanya. Para sa isang pag-uusap, dumalo si Todd sa pulong kasama ang komite ng simbahan dahil nawawalan na ng tiwala ang mga miyembro ng simbahan. Sa kanya, gusto rin nilang malaman ang kinabukasan ng simbahan dahil inaangkin ni Colton na ang paglalakbay patungong langit ay nakagambala sa maraming tao. Inaangkin ni Nancy na ang buong kwento ay parang isang kwentong engkanto, at ang langit at impyerno ay walang iba kundi mga konsepto na ginagamit upang kontrolin at takutin ang mga tao. Binigyan si Todd ng 1 linggo para magpahinga at gumaling mula sa problema. Kasama ang kanyang anak, bumisita si Todd sa ospital para bayaran ang bahagi ng bayarin at humingi ng palugit sa ang huling araw. Samantala, tumungo si Colton sa mga ward at sinabi sa kanyang ama na kailangan niyang sabihin sa kanila. Tinutukoy ang mga may sakit, nilapitan niya ang isang batang may sakit na batang lalaki at ipinaalam dito na maayos na ang lahat at walang sino man ang makakasakit sa kanya sa langit. Si Todd, na ngayon ay labis na nalilito tungkol sa kanyang anak, ay nagpasya na magsaliksik tungkol sa mga karanasan sa malapit na kamatayan. Nalungkot si Sonia nang malaman na matagal na siyang nahuhumaling sa sitwasyon ni Colton dahil ito ang dahilan kung bakit siya nagpuyat buong gabi at ito ang gumugulo sa kanilang pamilya. Dumalo si Todd sa isang libing para sa lalaking kanilang iniligtas mula sa kanyang nasusunog na bahay kasama si Colton. Naalala niya ang libing ng anak ng kanyang kaibigan, na pinatay habang naka-duty. Habang naglalakad sa sementeryo, sinabi ni Colton sa kanyang ama na nakilala niya ang lolo ni Todd sa langit at na ito ay isang mabuting tao. Sa bahay, ipinakita ni Todd sa kanyang anak ang isang larawan ng isang pup. Tinatanong kung ito ba ang lalaking nakita niya sa langit. Ngunit sinabi ni Colton na walang nagsusuot ng salamin o matanda na sa langit. Kinuha ni Todd ang litrato ng kanyang lolo noong bata pa ito at walang salamin. Kinumpirma ni Colton na siya ang lalaking nakilala niya sa langit. Kinalaunan ay ipinaalam ni Todd sa kanyang asawa na nakita ni Colton ang kanyang lolo, ngunit si Sonia ay isang matigas na babae. Hindi pa rin siya naniniwala sa mga kwento ni Colton na ikinagalit ni Todd. Kinagabihan, pumunta si Todd sa simbahan at nanalangin sa Diyos na tulungan siya. Kinaumagahan, binisita ni Todd ang puntod ng anak ni Nancy na si Jacob, upang maglagay ng mga bulaklak sa lapida nito. Nagulat si Nancy nang malaman na si Todd pala ang laging nag-iiwan ng mga bulaklak sa puntod ng kanyang anak at hindi si Jay. Nag-usap ang dalawa at nagalit siya sa kanyang sarili dahil naging mapait siya kay Todd noong nakaraang araw sa pulong ng komite. Gayunpaman, inamin niya na hindi siya galit kay Todd o sa anak nito, kundi sa Diyos dahil hinayaan niyang mamatay ang anak nito, samantalang ang anak ni Todd ay nabubuhay at bumisita sa langit. Pinapanatag siya ni Todd na pantay-pantay ang pagmamahal ng Diyos sa lahat at minahal niya ang kanyang anak gaya ng pagmamahal niya sa kanyang anak. Pag-uwi sa bahay, sinabi ni Colton sa kanyang ina na hindi niya alam na mayroon siyang isa pang kapatid na babae at na nakita siya nito sa langit. Nalito at naduraj ang puso ni Sonia nang sabihin sa kanya ni Colton na may namatay na sanggol sa kanyang tiyan, isang bagay na hindi niya malalaman maliban kung magkita sila sa langit. Nabigla sa balita, humingi siya ng karagdagang detalye tungkol sa isa pang babae at malinaw na inilarawan siya ng lalaki. Nakamukha niya si Cassie at may buhok ng kanyang ina. Ito pala ang nawawalang piraso na nagpapatunay na nasa langit nga si Colton, at sa wakas ay naniwala rin si Sonia.
Nakatanggap si Todd ng tawag upang kumpirmahin ang mga pahayag tungkol sa pagkakita ng kanyang anak kay Jesus at inimbitahan niya sila sa kanyang simbahan sa susunod na linggo. Nang linggong yun, ang simbahan ay puno ng mga mananampalataya at mamamahayag na lahat ay gustong makita ito mula sa muli. Nakapagpangaral na si Todd ng kasing sigasig niya bago nagkasakit si Colton. Malinaw niyang ipinaliwanag sa pamamagitan ng mga karanasan ni Colton at iniuugnay ang mga ito sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao kabilang ang isang serye ng mga pangyayari. Ipinaliwanag niya na dinurog ng Diyos ang kanyang pagmamataas at binuksan ang kanyang puso sa pag-ibig, at lagi siyang nariyan para sa sinumang nakakaramdam ng pag-iisa. Lahat ng tao sa simbahan ay naantig sa serbisyo. Muling nasalayan ni Colton ang langit, samantalang nakikita ni Nancy ang kanyang anak na nakangiti sa langit. Narito si Todd na nanunood ng video ng isang batang babae online na nagpipinta ng mukha ng isang lalaki. Naranasan din niya ang parehong karanasan ng kanyang anak sa langit. Nabigla si Colton nang makita niya ang larawang ipininta ng batang babae at kinumpirma na ito ay si Jesus. Pagkatapos ay hinawakan ni Sonia ang kamay ng kanyang asawa at hinayla ito palabas sa bukid, habang hawak ang isang sanggol na sweater at ipinaalam sa kanya na ito ay buntis. Nagyakapan sila at naghalikan at masaya. Pagkatapos ay lubos tayong ipinakilala sa batang babae sa likod ng larawan sa kanyang drawing. Ang batang babae na nakita natin sa simula ng pelikula ay nagpipinta ng larawan ni Jesus habang nakikita niya ito sa langit. Mangyaring mag-like at mag-subscribe, at i-click ang bell icon para makatanggap ng mga notification tungkol sa mga bagong buod ng pelikula.